Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Amen. katinapay. Yes. Welcome back mga bro. Yes, welcome back mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Atin pong nagdiriwang ngayon ang Easter Sunday of the Lord's Resurrection. So yun, dako na tayo mga kapatid sa unang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Okay, so napaka-espesyal ng araw Yes. na to kasi ito yung araw ng muling pagkabuhay ng ating Amen. Panginoon, no? Mhm. So, yun sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. So, dito mapapansin natin yung parang sinamarize siya, no, Mhm. mula doon sa pagbibinyag kay Jesus Christ. Mm-mm. Tapos yung pagtatalaga na siya ay Mesiya, no, sinabi yun. Tapos yun nga nangyari na yung mga pagpapagaling, no, yung mga miracles na sunod-sunod, mga pagpapalaya sa mga diablo, sa mga mga sinasapian. Tapos syempre nangyari din yung pinako siya sa krus, Yan. no? Na kahit mabuti naman yung mga pinagagawa ng ating Panginoon, ganun pa rin yung nangyari sa kanya. At syempre, yun na nga, nangyari yung muling pagkabuhay after 3 days ng pagkakapako niya sa krus, no? At syempre, nangyari din doon yung kitang-kita, naging saksi yung mga apostol sa nangyari sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Napaka-importante na may mga taong nakasaksi Oo. sa muling pagkabuhay niya. At syempre, ayun, nagkainan pa sila, no? Nangyari pa yung dito pa nangyari yung the last commission or The Great Commission. the Great Commission pala, the last commission naman. The Great Commission na yung kung saan nagbilin yung ating Panginoon kung ano ba yung dapat gawin ng ating mga disciples na ikalat ang mabuting balita. Yes. So, yun. Sa maikling pagbasa natin na yun, nakita natin lahat ng mga mabuting nangyari sa ating Panginoon. No? Mm. Yes, mabuti yung may mga nagawa siyang milagro, nakapagpagaling, nakapagpalayas ng mga Sa mga espiritu. sa mga espiritu, no? Pero sa kabila ng lahat ng yon, na kahit naging mabuti siya, naging mapagmahal siya, Mm. nakapagpagaling siya, no? Nangyari pa rin nga yung ginudge siya para mapako sa krus, no? Mm. Parang sa buhay natin na tayo naman, 'di ba? Kahit mabuti o maganda yung ginagawa natin, hindi naman laging maganda rin yung nangyayari sa buhay natin. Oo. No? Minsan nga wala ka namang ginagawang masama, no? Wala ka namang tinatapakan na tao, wala kang ginagawang kahit na alam mong hindi naman makakasakit sa kapwa mo o kahit na sino man, pero nangyayari talaga sa buhay yung pagsubok. Yes. So dito, Bro Mark, no, na kitang-kita na sinasabi ni sa gawa ng apostol, actually si Pedro, no, no, na yung mga trabaho nila, no, na hindi natapos yung pangangaral nila miski wala na si Kristo sa mga panahon yun. No? So hindi sila nagpapigil, hindi lalo sila natakot. Kiniwento ni Pedro dito, Simon Pedro, na yung mga ginawa nila nung at di ba sinabi pa ni Pedro dito na nakasama pa daw nila sa isang hapunan, sa isang kainan. Sa muling pagkabuhay, yun ang malapit dun. So dito parang binibigyan o dinadagdagan ng mga apostol na to yung pananampalataya ng mga parokyano, yung mga mananampalataya. Oo, na pinapausbong lalo nila na hindi nila hinahayaan na mamatay, mawala miski patay na si Kristo. Dapat mamuhay pa rin sila doon sa may kung ano yung nakita nila o pinaniniwalaan nila na ginawa ni Kristo. Amen. Yun yung importansya ng naging saksi ka sa muling pagkabuhay. Kasi yun yung pinaghugutan nila para makapagbalita ng mabuting balita. Kasi kung hindi nangyari yun, ano yung ibabalita nila? Tsaka yung di mo pwedeng kwento mo ng siya nga lang, kay Jesus lang ang nangyari na muling nabuhay ng ating Panginoon. No? Kasi sino bang kilala natin ditong
tao na ilang araw biglang nabuhay. No? Walang ibang makakagawa no, kundi ang ating Panginoon. Tsaka yun nga, yung The Great Commission na sinasabi. Kaya hanggang ngayon, yung pananampalataya natin ay lumalago, hindi siya nawawala dahil sa Great Commission na yan. Yung pagkakabilin ng ating Panginoong Jesus sa mga disciples para ikalat pa tong mga binabasa natin, yung mga mabuting balita, yung mga nangyari dati, mga miracles dati, mga patunay na ang ating Panginoon ay ang ating Diyos, na si Jesucristo, na walang ibang nakagawa ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Sabi pa nga dito, ito pa sobrang importante nito na ang mananalig daw sa ating Panginoon ay makakatanggap ng kapatawaran, no? Sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, talagang iba yung pangalan ng ating Panginoon, iba yung buhay niya, na muling binuhay pa ulit siya after namatay. At talagang patunay ito na Jesus is alive. Amen. No? Na talagang buhay ang ating Panginoon at na actually hindi naman talaga siya namatay eh. Umakyat lang siya sa langit, may ipinalit lang siya sa atin na tinatawag nating Holy Spirit. At hindi mo masasabi na ang ating Panginoon ay namatay talaga. Kasi nga Jesus is alive. Yan. Amen. Amen. Okay, so yun, ang ganda ng first reading natin. No? Amen. So talaga naman patunay na ating Panginoon ay ang muling nabuhay at ang tunay na Panginoon. So ngayon naman dadako tayo sa second reading na bibigyan ng reflection ng ating kapatid na si Brother Fernand. Okay mga kapatid, yung ating second reading ay mula sa Colossus chapter 3, Amen. verses 1 to 4. So, ang pinapangaral dito ni San Pablo sa mga taga-Colossus, pinapaalala niya na binuhay na tayong muli. Amen. So, hindi lang to about sa pagkabuhay muli ni Jesus Christ. So, tayo na bininyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay inilibing kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi naging kaisa niya tayo nung tayo bininyagan. Yes. At nung tayo'y kasamang inilibing, nung siya'y muling nabuhay, kasama rin tayo na muling nagbago ang buhay. Dahil namatay na mga kapatid, yung dati nating sarili, sapagkat pinili natin ang ating Panginoon. Amen. So ano bang essence nito sa buhay natin ngayon mga kapatid? So kung sinasabi natin na tayo naniniwala sa ating Diyos, pinapaalala sa atin ni San Pablo, kailangan bawat araw ng ating buhay, aalalahanin natin na tayo ay sa Diyos na. Amen. Tayo ay nasa kanlungan na niya. No? Ang ating paningin, pananaw sa mga bagay dito sa mundo, ay hindi na dapat sa pamamagitan ng mga mata na makamundo. Amen. Dahil nga namatay na tayo, yung dati nating sarili, namatay na, binuhay na tayong muli ng Panginoon. So, dahil ikaw ay muli ng binuhay, hindi na tayo nakatali sa lupang ito, sa mundong ito. Ang kailangan pinagsusumikapan na natin ay yung kalwalatian kasama ng ating Panginoon sa langit, sa kanan ng Diyos Ama. Amen. No? So, kung may ginagawa tayo dito sa lupa, mga kapatid, kailangan iba na yung style natin, no? Hindi na to about paano pa ba ako gaganda ang buhay dito sa lupa. Kailangan, pag may ginagawa tayo dito sa lupa, ano bang maitutulong nito sa akin para makaakyat ako sa langit? No? Amen. Kumbaga, reminder na kung tayo ay kaisa ng Panginoon, kung sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos, tayo bininyagan, tayo muling nabuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo, huwag na po nating balikan yung dati nating buhay. Yes, Kasi amen. sayang naman po, mga kapatid. Yes. Dahil parang itinatapon lang natin yung grasya ng ating Panginoon. Yes. Kagaya nung nung nakaraan, tayo nung umpisan. Yes, nililinis ng Diyos ang ating mga kasalanan, mga kapatid. As long as, sincere talaga yung pangungumpisal mo. Ngayon na-receive mo na yung sakramento ng reconciliation sa ating Panginoon. Nakipagkasundo ka na uli sa Kanya, hinugasan niya na yung mga kasalanan mo. Kapag mga kapatid, tayo ay nadapa muli,
bumigay sa kasalanan, no? Dahil tayo tao lamang. Kung iyon mga kapatid ay hindi mo talaga sinasadya, talagang pinagsisisihan mo, muli patatawarin ka ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ay mas malaki sa kasalanan mo. Amen. Pero, no, mga kapatid, kung atin pong sasadyain na Yun. baliwalain yun, Intentional. o baliwalain natin, no? Sinadya nating lumayo tayo sa Kanya. Ayaw nating magpasakop sa Kanya kasi nga, ang hirap, ang daming utos ni Lord, ang daming bawal gawin. Hindi na ako makapanood ng TV nang walang katapusan. Hindi na ako makapanood ng mga sumasayo ng mga ganun-ganun. No? Hindi na ako online casino. Hindi na ako makapag-inom ng one to sawa. Ang daming bawal kay Lord. Kasi nga po mga kapatid, kaya po yun hindi natin ginagawa, tayo na po ang nagbabawal sa sarili natin. Kasi po gusto nga natin yung buhay sa langit. Pero kung hindi natin didisiplinahin yung sarili natin, at ang iniisip natin, hindi, patatawarin naman ako ni Lord, may confession naman tingin ba natin mga kapatid, yun ba naman hindi ba intentional yun na sinasadya na natin na magkasala kasi, well, alam ko mga kapatid, alam nyo na sa sarili nyo yan. Kaya nga pinapaalala sa atin ni San Pablo, yung mga mata natin, dapat kung tumingin na, hindi na sa makamundong pananaw, kundi sa makalangit. Pag sumikapan natin makarating sa langit mga kapatid, dahil yun naman talaga yung ultimate na plano sa atin ng Panginoon. Amen. Yun. Sabi nga nung pari kahapon, sa confession kagabi, sabi niya, magagawa mo lang yung mga yun, basta magkakaroon ka ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon, no, ilalapit mo yung sarili mo sa Kanya. Yun, intentional din. No? At saka, yung kasi yung mga way para makaiwas ka talaga sa mga temptations na yan. Kasi nga, sayang kasi kung gagawa ka tapos parang mamamatay, bubuhay. Mamamatay, bubuhay. Parang kasing ganun yung nangyayari sa atin pag gumagawa tayo ng kasalanan, namamatay tayo. So, maumpisal tayo, magkakaroon tayo ng bagong buhay ulit, no? Bagong umpisa. Tapos babagsak na naman, namatay na naman. Tapos, umpisa na naman, babagsak na naman. So, kailangan, gaya nga sinasabi ni Brother Friend, kailangan meron kang disiplina, kailangan patatagin mo yung pananampalataya mo, kailangan umiwas ka talaga, hindi lumapit. No, kasi mahirap talaga yung alam mo nang naandyan yung kasalanan pero hindi ka natakbo. So, sabi ng matatanda bro, kung ayaw mong mapasok, huwag ka maglaro ng apoy, di ba? Pagka pinaglaruan mo apoy, ba natural? Hindi ka naman si Human Torch pa. Sigurado mapapasok tayo. Kasi sigurado namang alam mong mali yan Kaya lang, pinili mo pa rin yung kaya nga, lumapit ka Kaya importante rin na nare-recognize natin na mali talaga siya. Kasi pagka minsan sinusugarcoat pa natin hindi, okay lang yan. Hindi ng tao lang tayo. Imperfect tayo. So, okay lang na... Tsaka naalala ko nung talk mo, bro, yung sinabi mo, yung sa Repentance and Faith, sabi mo na, kapag mali, huwag mo nang i-justify. Mali na nga. Mali na nga. Pinipilit mo pang binibigyan ng hustisya yung ginagawa mo. Ang niloloko mo doon, sarili mo. Yes. Si Lord naman, andyan lang. Kitang-kita niya na. Tsaka hindi ubra kay Lord yung mga palusot natin sa mga sabaw na palusot. Kitang-kita niya kasi yung ano yung nasa laman ng puso na may nagagago. Amen. Okay, ngayon naman mga kapatid, dako na tayo sa ating mabuting balita. Brother J, please bigay mo naman sa amin kung ano yung naging reflection mo sa ating mabuting balita. Oo, ang ating mabuting balita ay ayon kay San Juan. Dito na tayo dadako sa pinaka successful achievement ng buhay din natin. Yes. Ngayong panahon ng Holy Week, kasi Holy Week na, di ba usually dapat malungkot tayo, dapat samahan natin si Kristo sa kanyang pagpapahirap hanggang pagkamatay. Damayan natin si Jesus. Pero alam niyo mga brothers, dapat matuwa at magalak tayo. Alam niyo bakit? Kasi yung last week,
napagtagumpayan ni Kristo yung buhay laban sa kamatayan. Ngayon, dapat magalak tayo kasi natapos na ang misyon ni Kristo. Na natupad na yung propesiya ng mga sinasabi ng mga propeta nung lumang tipa, nung unang panahon. Kaya natupad na yung achievement ni Kristo. Di ba? Ngayon, panahon ngayon ng graduation. Panahon ng recognition ng mga bata ngayon. Di ba? Ang mga magulang, patulad ni Bro Mark, di ba, gaya ka recognition ng anak mo kanina, di ba masaya, nakikita mo yung anak mo, masaya, nasa stage, sinasabita, pinapalakpakan, tinatawag ng MC. No? Di ba, masarap sa pakiramdam na nakikita mo yung anak mo may award. Ganon ang pakiramdam ng Diyos Ama na na-hit na ni Kristo yung mission niya, natapos niya, nagawa niya. Kaya dapat matuwa at magalak tayo. Hindi tayo dapat makaramdam ng kalungkutan. So dapat matuwa tayo. So ating sariwain yung mabuting balita. Dito sa mabuting balita, sa madaling araw na ito, sa gabi pa lang ng umaga, itong si Maria Magdalena nagtungo doon sa kuweba kung saan nilibing si Kristo. Pero ang pagdating ni Maria Magdalena doon, wala yung katawan ni Kristo. Tapos yung parang pintuan ng kuweba, Yung bato. wala, nakabukas. Nakabukas, no? Alam niyo mga kapatid, sa Israel, ang tawag sa mga libingan nila, katakumb. So, katakumb is either sa ilalim ng lupa or sa loob ng kuweba. So, dito sa atin, ibang natin, libingan, no? Magkakapatas-patas. Apartment. Naalala ko bro, last year, nung November, araw ng mga patay, kasi doon kami sa cemetery misis, nasa taas ako noon, may nakita akong ali, may hawak na kandila. Nakatingin sa taas, akala ko nagdadasal. Pero isip-isip ko, teka, hindi nagdadasal ito, napapakamot siya Paano niya itataas yung kandila niya? Paano niya Nasa fourth floor yun. Pinakataas mo siguro nga nasa pang-apat na yung naisip niya, paano ko tititirik? So, ganito kasi sa atin sa Pilipinas. Pero sa Israel, sa isang kuweba, doon nililibing yung mga patay. Pero hindi lang isa yun bro. Marami sila. Either 2 o 3. Sa isang kuweba? Sa isang kuweba. Kung tawagin ay catacomb. So, pagdating ni Maria doon, wala. Ang tanging nakita ni Maria doon is yung telang lino na nakatupi. Magkahiwalay pa yung telang linong nakabalo sa pambalo sa katawan, pati yung telang lino sa ulo, yung binalot, nakatupi pa. So ibig sabihin, hindi siya ninakaw. Kasi kung magnanakaw yan, basta-basta nakakalat. Saka pwedeng isinama niya lahat yun. Oo. Pero nakatupi na maayos nung nakita ni Maria. Kaya itong si Maria, takbo-takbo doon pabalik sa mga alagad ni Kristo. So kasama dito na tumakbo yung si Juan at si Simon Pedro. Ang nakakatuwa lang kasi ang ating mabuting balita ay ayon kay San Juan. Nabanggit dito na mayroong isang alagad na pinakamamahal. Pinakamamahal na alagad ni Kristo, which is si San Juan. Madaya si San Juan Si Best Siyang author, nilagay niya rin pinakamamahal na alagad. Pinuri niya yung sarili. Pinuri sarili niya. Talagang inangat niya yung sarili niya. Ako ang mahal ni Kristo. Pero walang naman din yun kasi totoo naman talaga na talagang mahal ni Kristo yung mga alagad niya. Kaya nakita nila doon na wala yung bangkay ni Kristo. So, nakakabilib lang yung pangyayaring ito kasi yung mga panahong yun, naniwala yung mga apostol, si Maria Magdalena, na natupad yung pangako ni Kristo. Amen. Mga kapatid, tingin ba natin may laman ba yung loob ng yung kuwebang yun kung saan pinaglibingan si Kristo? Di ba usually isipin natin, walang laman nga kasi wala yung katawan ni Kristo. Pero may laman po yung loob ng kuwebang yun. Ano po ang laman nun? Yun po yung pangako ng Diyos kay Kristo. Na nangako ang Panginoong Diyos na mabubuhay si Kristo sa loob ng 3 araw sa pagkamatay ni Kristo. Yun ang pangako niya. At yung isang pangako ng ating Panginoon is ililigtas tayo sa kasalanan. Amen. Yun yung laman ng kuweba na na-hit nga ni Kristo or na-achieve ni Kristo na kanyang natapos na misyon. Nakakatuwa mga brothers, naalala ko. Ngayon ko lang naalala kasi nung bagong kasal kami ni Mrs. Mga 2014, mga bandang 2015,
ang daming lumalapit sa aming insurance. Oo. Basta sa dulo ng insurance na yun, may life eh. May life, no? Kasi syempre, pag, Life insurance. pag bagong kasal, syempre, mag-aanak, magkakapamilya. Mayroong isang nag-offer sa akin. Sabi sa akin, Sir Gerald, may offer kami sa inyong insurance. Ang insurance namin is mula from basket to casket. Wow. Wow, sabi ko, uy, ganda po niyan. Sabi ko, gano'n. Ano ibig sabihin po nung from basket to casket? Ano? Sabi nga ng isang insurance na to na may life ang dulo, sir, mula sa pagkapanganak, hanggang sa may mismong casket na. Sabi ko, wow, ganda. Sumunod na linggo naman, naalala ko, may lumapit na naman sa akin. Ang sabi ng isang nag-o-offer sa amin, sir, ito po ay mula po sa amin from delivery to cemetery. Oy, sabi ko, mas okay to. From delivery to Oo, cemetery. from delivery. Sabihin, mula sa pagkapanganak, doon pa sa ospital, hanggang to sa may cemetery daw. Wow, sabi ko, maganda offer. Mas maganda sa una. Naalala ko sa community natin, di ba, parang mayroong mga services tayo. Oo. Sabi ko, ay, mukhang mas okay yata sa community namin. From womb to tomb. Naalala ko, no? So, ang galing lang kasi, pero, ang naisip ko, kasi, si Kristo, may offer din sa atin na from insurance, mula sa buhay. Ang kay Kristo, ang offer niya, na i-realize ko mga kapatid, from conception to resurrection. Amen. So ano ibig sabihin nito? Mula sa buhay hanggang sa muling pagkabuhay. Sabi ko, wow. Sabi ko, nice message, Lord. Sabi ko, ang dami-dami ng mga insurance na may life. Pero doon ako sa insurance niyo. Dito ako magiging insured sa ng Panginoon. So dito sa ating mabuting balita, hindi tumitingin si Kristo sa kahit anong kasalanan mo. Kasi si Maria Magdalena na unang nakakita, alam naman natin si Maria Magdalena, isa po yang mababa ang lipad, babaeng mababa ang lipad. Oo, pero dahil sa kasalanan ni Maria Magdalena, diba, naging follower siya ni Kristo. No? So nagkaroon siya ng panibagong buhay. No, na hindi niya nabinalikan kasi nga nakinig siya kay Kristo eh. Nakita niya ang liwanag kay Kristo. Amen. No, parang sa sinasabi mo, Brother Fernan, sa ikalawang pagbasa kanina, na huwag nang balikan kasi binigyan ka na ng bagong buhay, isa ka ng bagong nilalang, no? Kasi sinagip na tayo ni Kristo. Ganun ang ginawa ni Maria. Kaya tayo mga kapatid na makasalanan, lahat naman tayo makakasalanan, tinatanggap tayo ni Kristo. Aminin lang natin sa ating Panginoon kung ano yung nagawa nating kasalanan. No? Doon tayo papakinggan ng Panginoon. Malapit ang Diyos sa mga taong makasalanan. Yes. Sa mga taong mahihirap at mga taong naghihirap. No? Kasi yung mga taong tayong makasalanan, ito yung mga walang Diyos sa buhay, yung mga nangangailangan na halimbawa yung mga naghihirap, yan ang tumatangis, yan ang tumatawag kay Kristo. No? Ngayon, pag tumawag tayo sa Panginoong Hesus, diyan tayo bubuhayin mula sa may pagkamatay na buhay natin o patay na spiritual natin, doon tayo ibabangon kung saan ka patay, kung saan tayo patay. Kaya ngayong panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon, ngayon pwede na tayong kumain ng mga baboy. Pwede tayong kumain ng lechon, mag-lechon. Kasi alam ko. Oo, kasi di ba mga isda, no? Mga manok, so iwas tayo sa mga karne sa ngayon. So ngayon, magdiwang tayo mga kapatid kasi ang Panginoong Diyos ay buhay na. No, ika nga, our Christ is risen. Amen. Ngayon tayo papalakpak, ngayon tayo mag-standing ovation. Pagpatak ng madaling araw ng linggo ng pagkabuhay, dito tayo sisigaw ng hallelujah. 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 Praise you, Lord. So, amen. Amen. Okay mga kapatid, ngayon napakinggan na natin mensahe ng ating tatlong binasa. Yan. Ngayon naman, Brother J, ano Yes. yung nakita mong connection nitong tatlong basahin na to? Yes bro, oo. So, praise God kasi talagang napagtagumpayan ng ating Panginoon yung kanyang misyon. Ano? Ika nga sa sinasabi natin, Christ is risen. Oo. So, sa gospel, no, kung nababasa natin mga brothers, sisters dyan, ng mga nanonood, no,
So dito, pinakita ni Kristo na natupad ng Diyos ang pangako na ibigay sa atin yung salvation or kaligtasan. No? Pero nung nabuhay si Kristo, sa muling pagkabuhay niya, marami siyang iniwanan pa ding aral. Diba? Hindi pa natatapos doon na yung pananatili niya sa lupa, hindi pa tapos. O marami pa siyang mga binisita, dinaanan, kinausap, or pinakitaan ng kanyang milagro. No? So, kaugnay doon sa may unang pagbasa, sa connection niya, doon sa sinasabi ni Simon Pedro sa Gawa ng mga Apostol na pinamulat sa mga tao yung pananampalataya ay dapat wag patayin. Yes. Kasi Amen. itong sina Simon Pedro, nakasama na nila si Kristo. Mula sa may pagtuturo, sa pagpapagaling, nakasama pa sa isang hapunan, sa isang kainan, sila yung saksi na nakita ng mga apostol na yun, yung gawa, yung mga milagro ni Kristo. No? Kaya patuloy pa din yung mga apostol sa pagpapagawa ng milagro. So dito, kung mababasa natin, iba pa nating mga sulat sa Gawa ng mga Apostol, nagkaroon sila dito ng mga parang powers, nakapagpagaling sila, nakapagpalayas ng mga diablo o demonyo, no, sa mga taong nasasaniba. No? Kasi nanalig sila kay Kristo na yung blessing ni Kristo pinagpatuloy ng mga apostol sa mga tao. Kaya hindi natatapos ang trabaho ng pagbuhay ng pananampalataya at pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. No? Kaugnay din sa ikalawang pagbasa, isa sa mga reminder ni Apostol San Pablo na dahil ang Panginoong Jesus nagkaroon ng panibagong buhay, dapat mabuhay din tayo sa panibago din. Amen. So, ginawa tayong malinis na ating Panginoon, nailigtas tayo sa mga kasalanan, no? So dapat maging bagong nilalang din tayo dito, hindi lang sa physical, kundi sa isipan, pati sa puso din natin. Amen. No? So kung bagong nilalang si Kristo, dapat tayo din. Kung ano man yung dumi ng puso mo, palitan mo yan, tanggalin mo yan. Kung ano yung dumi o masamang pag-iisip mo yan, tanggalin mo yan. Oo, kung ang espiritu din natin ay kulang o kumbaga na tigang sa spiritual na pananampalataya, kailangan din yan ng maiinom o makakain. Ano yung pwede natin ipakain na food for the soul? Ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos, lalo na itong pagbabasa ng Bible na to. Yes. Kaya sobrang galing ng ating Panginoon, sobrang papuri natin sa Kanya kasi hanggang ngayon kasama pa din natin si Kristo. Hindi physical, pero yung Kanyang mga salita dito po, mga brothers. Ito, ang salita ng Diyos andi dito. Isipin na lang din natin nakausap natin si Kristo. Amen. No, kasi itong Bible na to, salita nga ng Diyos eh. No, basahin lang natin mga ibang verse din dito, magbuklat ka diyan, miski something somewhere ng Bible. Bakit nakikipag-usap ka niyan kay Kristo? Yes. Malalaman mo kwento ng buhay ni Kristo, mga gawa ni Kristo, pati yung mga trabaho ni Kristo. No, kaya mga kapatid, sa mga readings din natin, ating pagnilayan. No, kaya sa darating na linggo mga brothers and sisters diyan, mga nanonood, salubungin natin ang ating Panginoon. Yes. Pagpatak pa lang ng umaga, simba tayo, pakinggan natin kung anong mensahe ng ating Panginoon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. So yun mga brothers, so nabigyan natin pananaw yung una, ikalawa, pati mabuting balita. Yes, Lord. Nabigyan na natin ng Amen. connection. So dako tayo sa application. Yes. So para kay Brother Mark, so bro, paano mo siya mabibigyan ng application? Okay, so for sure lahat tayo naka-experience na naman ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yes. Naging mabuti yung Panginoon sa atin despite the challenges, no? Talagang ang buhay minsan masaya, malungkot. Pero lahat tayo naka-experience na ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yes. Amen. Siguro minsan hindi lang natin napapansin kasi nga baka hindi tayo masyadong appreciative or hindi tayo masyadong open sa ganun or minsan hindi talaga tayo malapit sa Kanya. Pero ang totoo, minahal tayo ng Panginoon. Amen. At patuloy tayong minamahal. So, ang kailangan natin gawin, we have to be a witness. No? We have to be, kailangan nating maging patunay na may Panginoon. Yeah. Yes. May Panginoon na Amen.
eto nga, muling nabuhay para sa Praise atin, God. no? Para tayo ay maligtas, no? So, lahat tayo may kwento ng pagmamahal, lahat tayo may kwento na dati grabe yung problema ko, grabe yung pinagdaanan ko, grabe yung mga nangyayari sa akin. Akala ko hindi ko kaya. Akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko. Pero na-experience natin na may Panginoon kaya natin nalampasan yung lahat. No? Kasi nangyayari naman talaga yung sa buhay natin na minsan pag talaga hindi mo na alam yung gagawin mo, mapapadasal ka talaga ng sincere, no. Doon ka makakagawa ng pagdarasal na talagang walang ibang kasing totoo. Kasi gusto mong mangyari yung ipinagdarasal mo. Lalo na pagka life or death situation, no, or talagang may mga mahal sa buhay na gusto mong humaba pa yung buhay. Or may mga yung mga exams, no. Yung mga civil service, yung mga ganyan, no? Na talagang minsan ang hirap talaga, yung mga board, ang hirap ipasa. Pero dahil sa pagdarasal natin para sa Kanya, so, nangyayari, natutupad yung ating mga pinagdarasal, no? At hindi lang naman yun. So, marami pang pangyayari sa buhay natin na pwede natin gawing proof na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. So, ang kailangan natin gawin ay i-share yan. Amen. Kailangan natin yung ikwento, maging patunay tayo. No, di ba ang sabi nga ng ating Panginoon, bring the good news, no? Yan. Talagang ikalat ang mabuting balita, at isa sa mga mabubuting balita ay yung mga nangyari sa buhay natin na naging patunay na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. So, wag po tayong mahiya. No, kasi minsan nakukurnihan tayo sa ganun yung mga sharing. Cringy, no? Minsan akala natin, hindi lang tayo sanay, no? Kasi dati parang, ayoko sumali dyan sa mga ganyang community kasi nag-sharing yan, ayoko. Pero nung napasali, no, hindi tayo makapagkwento, no, sila na lang. Ang haba ng kwento. So, ayan na. Okay lang yon, at least nakakukwento mo kung gaano naging magaling yung buhay. Sa buhay mo yung ating Panginoon. So, wag po tayong mahihiya. Dahil sa mga kwento na yon, dun pwedeng humugot ng pag-asa, no, ng pag-unlad yung ating mga kapatid. Kasi minsan may mga kapatid tayo na wala na pag-asa. Pero pag nakarinig sila ng inspiration mula sa iyo, ay kaya ko pala to, akala ko ganito na lang. Siya nga nalampasan niya yun, yung sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Akin ito lang yung problema ko. Kaya ko to, no. Kasi lagi na ewan ko pero pag nakakarinig ako ng mga kwento, grabe yung kwento ng iba natin mga kapatid. Tapos tayo nakanganga na lang tayo. Grabing hirap. Grabing hirap nun. Pero patuloy pa rin sa pag-serve. So, kaya nga siguro tayo na andito no, kasi we are amazed, we are in awe sa mga ginagawa ng Panginoon sa mga kapatid natin na alam natin nagagawin din ng ating Panginoon sa buhay natin. Kasi ganun siya. Ganun siya magmahal. Hindi niya tayo papabayaan kasi nakikita niya na tayo ay sincere sa pagmamahal natin sa Kanya. Na kahit may problema, hindi tayo natitinag para ipagpatuloy yung ginagawa natin para sa Kanya. Amen. Okay, so ngayon, okay na yung yung application ko, no? So, ngayon naman pakinggan natin si Brother Fernand. Okay. So, sa akin naman, nakita ko ang application nito, mga kapatid. Siyempre nga, di ba? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Muli niya tayong binuhay, namatay niya ating dating sarili. Paano natin may iwasan na muling mamatay? Yun. So, ano ba yung cause ng pagkamatay natin ulit? Siyempre, kasalanan. Paano natin may iwasan na magkasala? Yes. So, ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, ay huwag tayong matakot. Yes. No? Kung iisipin nyo, parang wala siyang connection. Yung pagkakasala mo ay connected para sa takot. No? So, una, no? Halimbawa, ikaw ay ma-pride, mayabang. No? Ikaw ay mapagbataas. Hindi mo lang alam, kapatid, natatakot ka. Natatakot ka kasi na hindi ka napapansin. Natatakot ka na nababaliwala ka. Natatakot ka na minamaliit ka. Pero sa totoo lang, mga kapatid, huwag kang matakot. Kasi nga, ang Diyos ang nakakakita
kung ano ang ginagawa mo, kung Amen. sino ka, Mm-mm. at yung laman ng puso mo, alam niya yun. Mm-mm. Kaya kung hindi ka man mapansin dito sa lupa, okay lang yun. Oo, wala nang dapat patunayan. Oo, huwag kang matakot kasi sa langit, nandun lahat ng reward mo, Mm. di ba? Kung ikaw ay lastful, no? Ang pangit kasi nung term sa Tagalog, kaya hindi ko nasasabihin, no? Kung ikaw ay lastful, no? Anong connection sa takot nun? Natatakot ka mga kapatid, palampasin yung pagkakataon na hindi mo matikman yung sarap na ini-imagine mo. Mm-mm. Natatakot kang palampasin yun. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi, panandalian lang yun. Amen. Ang kapalit nun, sisirain nun yung pagkatao mo. Yes. Di ba? Huwag kang matakot na hindi mo yun maranasan. Dahil, hindi yun pwedeng ikumpara sa saya na matitikman natin sa Amen. langit. Praise God. Ikaw ay masiba, matakaw, glutonyo ka. Mm. Pag nakakita ka ng pagkain, feeling mo, Gutom na gutom ka. Oo. No? Kahit hindi gutom. Yes. Kapatid, hindi yung katawan mo talaga ang nagugutom. Yung espiritu mo. Natatakot kang maubusan, hayaan mong punuin ng Panginoon kung ano man yung kulang sa Amen. kaloob-looban. Praise God. Magagalitin ka. Kasi natatakot ka na baka hindi ka nila nauunawaan. Na hindi mo maitawid yung gusto mong sabihin. Kaya ka Hindi nagagalit. Di ba? Huwag kang matakot, kapatid. Kasi alam ng Panginoon yung layunin mo. Hindi mo kailangang umuwi sa galit. Amen. Tutulungan ka niya. Huwag kang mag-alala. At kung ano pa man yung kasalanan mo, magnilay-nilay ka. Sigurado kasi, mula sa takot yan. Mm. 365 times, minention sa Bible ng ating Panginoon. Huwag kang matakot. Do not fear. Yes, kasi alam niya, sa bawat araw natin dito sa lupa, kailangan maalala natin na huwag tayo dapat matakot. Yes. Dahil tayo magkakasala once na pumasok ang takot sa buhay natin. Mm. Nandyan si Lord, siya ang bahala. Amen. Nagpakamatay nga siya para sa atin eh. Ano ba yung hindi niya gagawin para sa atin? Amen. So, muli mga kapatid, para hindi tayo mamatay, kailangan huwag tayong matakot. Amen. Praise God. Nice. Praise God. Okay, ngayon naman, Brother J, Mm-mm. paano mo naman ito may apply sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Oo, bro. Na-inspire din ako, bro, sa unang pagbasa na nabigyan ng reflection ni Brother Mark yung sa gawa ng mga apostol. Kasi nga, nagpatuloy pa din yung mga apostol na ipalaganap yung salita ng Diyos. Na talagang ayaw ng mga apostol na mawala yung pananampalataya at paniniwala nila kay Kristo. Amen. Hindi lang yung mga natitirang apostol na yon yung nagpalaganap eh. Marami pang pumasok or marami pang dumating, marami pang tumulong sa mga apostol na yon na ipahayag ang salita ng Diyos, no. Kaya minsan kasi nakakaramdam tayo na tayo ay mahiyain. Tayo ay ano ba tawag doon, yung inverter? What? Introvert. Introvert. Inverter. Converter ba? sasabihin natin, ay mahiyain ako, ay introvert ako. Ay inverter pala ako. Walang ganun. Oo, mahiyain. Pero pag kumilos sa buhay mo si Kristo, naniwala ka sa salita niya, yung pagiging inverter mo, pagiging introvert mo, kabaliktaran eh. Kumbaga, si Simon Pedro, ano nga yan eh, introvert nga yan eh. Mahiyain siya. Di ba nung nakita nga ni Kristo yan sa may bangka, yan lumapit. No, ayaw niya sa maraming tao. Hindi dahil siguro nahiya, baka siguro hindi niya attitude o hindi niya personality, no. Kaya yung pagiging mahiyain talaga mababaliktad yan ni Kristo eh. Basta nakapokus at saka maniwala ka sa kanya. Kaya na-inspire nga din ako sa mga apostol kasi hindi na sila natakot. Hindi na sila natakot na kung ano ang mangyayari sa kanila. No, kasi nga andiyan dyan si Kristo na magga-guide sa iyo eh. No, kung wala na si Kristo, ay kasama nila yung banal na Espiritu Santo. Amen. Kaya tayo, wag mawala din yung pananampalataya natin tsaka yung paniniwala at pananalig natin sa ating Panginoon. No, wag natin patayin. Kasi nga, ang papatay sa pananampalataya natin, mga kapatid, is yung sabi ni Brother Fernan, yung kasalanan, at saka yung pride. Amen. Yan ang dadali o talagang tatanggal sa iyong faith. Yan ang bababa. Kasi once na may ma-entertain tayo, mga kapatid, na kasalanan, di ba? For example, ano ba ngayon? Wicked ngayon.
Sarap mag-inom. Inom. Makikita natin si Pulang Kabayo. Si Miguel. Di ba? Ayan na naman ang kasalanan, di ba? No? Pero kaya natin iwasan yan eh. Kaya natin iwasan yan. Ano lang tayo? Sasabihin lang natin, ay sige, hindi na ako nag-inom ng San Miguel. Hindi na ako nag-inom ng buka. Milk tea na lang ako. Kakape na lang ako. Milk tea na lang favorite ko. Kaya natin labanan. Basta, umiwas, kaya natin iwasan ng tukso. Kasi, ang Panginoon, kaya ka naman din niya tapikin eh. Mark, ba't ka naman nakaupo dyan? Ba't ka naman nakasquare dyan sa may San Miguel na yan, sa bilog na yan? Halika dito. Pero kung siya ang pinakinggan natin, yung ating Panginoon, talagang susunod tayo. Lasing. Oo. Lasing tayo. Lasing. Kaya, huwag natin patayin yung ating pananampalataya. Kasi ang tukso, ang kasalanan, kabila-kabila dyan. Mamaya't maya, andyan dyan. Kinabukasan, andyan dyan. Sa trabaho, andyan doon. Nasa kalsada, andyan dyan. Huwag natin i-tempt or i-entertain yung mga ganyang kasalanan. Basta, ang pananampalataya, tibayan natin, lalimin natin sarili sa pamamagitan ng pananalangin at pagdadasal at pagsisimba natin sa tuwing linggo. Amen. 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 Kasi may dagdag ko lang yung sa hiya, bro. Naalala ko kasi yung kinuwento ni brother. This is Irish. Brother Ferdinand. Nung simula pa lang, bro, sabi ni brother Ferdinand, naku, yung mga nasa harapan na yan, naku, hindi ko gagawin yan. Ganun pa rin yung pagkakasabi niya. Pero ito ngayon, kasama namin sa usapang tinaway. Sino pa naman makaisip na mag-uusapan tinapay ako? Tsaka yung, siyempre, nag-share ka na rin, nagtotoo ka na rin. Kasi nga, ganun kasi yung Panginoon. Lalo na, pag nakita ng Panginoon na may potential ka, bakit di mo gamitin? Sayang naman, lalo na kung kaya mo mag-deliver ng magandang good communications, no? Tayo nga, mga bully ginagamit, mga ngongo, ginagamit. Siguro yung ni Greg lahat ng mga bulol moments. Yung behind the scene. Yung mga cut-cut. Ang dami. Daming bulol. Pati din yung editor. Ayan, si Greg, mahihain din yan. Inverter din yun. Sabi niya, basta huwag ka lang matakot, bahala si Lord sa'yo. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat mga Praise kapatid. God. Amen. Nice one! Maraming salamat mga kapatid muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. Anong sa ganun, matulungan niyo po kami na ikalat yung mabuting balita ng Asia. Mga kapatid, meron po diyang comment section. So, mag-leave po kayo dyan ng mensahe kung ano yung mga natutunan, napulutan nyo sa aming tatlo. At kung ano yung mga gusto nyo sabihin, greeting, shoutout, i-ano po namin yan. Shoutout po namin sa gusto namin yan. Ayun mga brothers, so mag-invite po ulit ako sa ating Christian Life Seminar sa darating. Malapit na, wala na isang buwan. Sa darating na April 25. So, Sabado ito papatak. So, isang maghapong seminar sa mga young couples. Kagaya po namin. Young couples. Especially sa mga bagong kasal. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, makakapagpatibay ng pagsasama sa isang pamilya, sa mag-asawa. So, April 25, wala po itong bayad. So, libre po ito, no registration. Gagawin niyo lang po doon, makikinig, makikitawa. Ready niyo lang po sarili niyo. Sobrang saya, sobrang nakaka-excite yung araw to. Kaya mga kapatid, save niyo po yung araw na yun. April 25, Sabado po yun. Praise God. So, muli, Jesus is risen. Amen. Jesus is alive. Praise So, God. napakaganda ng ating session na to na tagang pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang pagiging Diyos kasi siya ay muling nabuhay. Amen. No, so, yes, mga susunod na linggo, for sure, mas papatunayan ng Panginoon ang kanyang pagiging Diyos sa buhay natin. Amen. Sa magitan ng kanyang mga salita. Sa mga tatalakayin natin dito sa Usapang Tinapay. So, next week, kita-kita po ulit tayo mga kapatid. At syempre po, lagi natin tatandaan Na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat!